Si Lamberto E. Antonio ay isang tanyag na makata at tagasulat ng senaryo. Siya ay isinilang sa Cabiao, Nueva Ecija noong ika-9 ng Nobyembre 1946. Nakapagtapos siya ng BA Political Science sa University of the East noong 1969. Siya rin ay naging punong patnugot ng DON, ang opisyal na publikasyon ng UE, at naging presidente ng Kadipan. Siya rin ay naging editor ng Aklat Adarna Project ng Children's Communication Center. 10 beses na rin siyang nanalo ng gantimpalang palangka at itinuturing ang kanyang panulaan na isang matinding dagok sa makalumang taludturan. Isinulat rin niya ang Insiang. Ito ay ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na naipalabas sa Cannes Film Festival. Karamihan sa mga tula niya ay may mga mensahe tungkol sa mga mahihirap na kanyang nakilala nung kanyang kabataan. Ang kanyang mga tula ay naimpluwensyahan din ng mga isyong panlipunan. Makikita ang kanyang mga gawa sa 20 tula, Hagkis ng Talahib at Pasalubong ng Habagat. Ilan sa mga gawa niya, tulad ng Manlilikha at Talaang Ginto, ay makikita sa mga libro. Nananalo rin siya sa mga paligsahan. Ang kanyang mga tula sa palangka, ngunit ang pinakamahalaga niyang panalo ay nung siya ay nanalo sa National Book Award of Poetry sa kanyang gawa ng Pag-aalis sa Habagat. Sa mga ginawa ni Lamberto Antonio, nagsilbi siyang inspirasyon sa mga Pilipino. Sa pagsusulat niya ng mga libro at maikling kwento, na buksan ang mga mata ng mga Pilipino tungkol sa mga isyong sosyal at panlipunan dito sa Pilipinas. Naging inspirasyon rin siya sa pamamagitan ng pagkapanalo ng iba't ibang gantimpala. Sa pagkapanalo ng mga ito, naipagmalaki niya ang literaturang Pilipino sa maraming tao. Hindi lang iisa ang pinakatanyag ang mga gawain ni Lamberto Antonio. Karamihan sa mga pinakatanyag niyang gawain ay koleksyon ng mga tula na iniligay sa isang aklat. Ilang halimbawa ng mga ito ay ang Hagkis ng Talahib noong 1980, ang Pagsalubong sa Habagat noong 1986, at ang Pingkian at 4 pang aklat ng Tunggalian noong 1997. Ang pinakabago na gawa niya mula sa tatlong ito ay ang Pingkian at 4 pang Tunggalian na binubuo ng mga tula tungkol sa Rebolusyong Pilipino laban sa Kastila at nakasulat sa estilong epiko o kwento. Isang tula mula rito ay ang Bobo Kuno. Bobo Kuno. Pinaglihi siya sa alkansyang bao. Hinamak sa umpisa, numero 1 bobo. Alangan sa pamilya na ang yamay talino. Pinagtiisan niya ang lahat ng insulto. Sa huli, kinilala na henyo sa negosyo. Ang sabi puro barya, laang laman ng ulo. Ang tulang ito ay tungkol sa taong tinutuksong bobo. Pero sa totoo lang, siya ang nakakalamang pala. Nakikita ang revolusyon dito dahil ang halimbawa ng taong tinutukso ay ang mga Pilipino. Ang mga nanunukso ay mga Kastila. At sa totoo lang, ang Pilipino ang nakakalamang. Halalan na naman ni Lamberto Antonio. Dahil halalan na sa Mayo 8, lalong umaronda bawat kandidato. Bitbit ang pangakong lang magserbisyo kapag ka napiling iluklok sa pwesto. Ay nako, gasgas ang ganyang estilo, ang padudang sagot ng aking barbero. Tingnan mo Katoto, patulis na sabi, iyon at iyon din naman ang diskarte. May formang malinis, mabait, desente, habang lumiligaw sa mga botante. Pero pag nanalo, nako, babae, bebe.
limot ang pangako sa bumotong pobre. May nagsisitakbong pwedeng itaguyod dahil sa kanilang platform at record. Dapat lang siguro'y masuri masubok sa halip lahating may sakit na limot. Iyan ang masakla, tugong pasimangot, natakbuhan ka na aga mo malurok. Sino bang nanalo ang di nagpayaman o hindi natuksong mag-umit man lamang? Kung tunay mang merong malinis ang pakay, nagkakabatik din pagka nanungkulan. Sa unay matigas pero kalaunay, sinlambot ng kangkong ang panindigan. Ibig bang sabihin ay hindi boboto? Sa Mayo 8 ang aking barbero. Isang halimbawa ng tulang pinasikat ni Lamberto Antonio ay ang halalan na naman. Literal lang pinapakita ang kahulugan ng tula na ito. Sa tula na ito, ang pangunahing idea ay ang pangloloko ng mga kandidato sa mga mamamayan. Dito, makikita natin muli ang pagtutunggali ng mayayaman at mahihirap. Makikita din natin ang madalas na pagtugon ng pagtiis ng mga mahihirap dahil sa talang ito, nasanay na masyado ang mga mamamayan sa mga panloloko ng kandidato sa punto na wala na lamang silang pakialam.